Hello po, magandang tanghali po, magandang gabi po at magandang umaga sa bawat isa. Pasensya na po sa noong nakaraang araw, di po tayo nakagawa ng content, gawa po sa ating po trabaho. Ngayon na po tayo nabigyan ng pagkakataon sa patuloy po tayo sa sasagutin po natin ang mga katanungan ng ating pong netizen. Ang sabi po niya sa From to Vizcaya, pagdating ng po nating Panginoon ay kanya bang isasama yung mga namatay na nananampalataya at ang mga buhay pa, isasama niya po ba? So napakaganda po ang kanyang katanungan. So pasagutin po natin kapatid. Salamat sa iyong pagtitiwala at pagtatanong. Ito po ang nasasadang salita ng Diyos, hindi po sa akin manggagaling, hindi po lang sa kuro-kuro lamang, sariling gawa-gawa, pananalita. Magbase po tayo sa salita ng Diyos upang sa ganun hindi po tayo maligaw. Ang sabi po dito sa Filipos 3:21, sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawan lupa at gagawin tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. So meron pa akong dadagdag dito bago ko paliwanag. Samantalay natin pagkakataon. Dito po sa 1 Thessalonica 4 verse 16, 17, 18, sabi po niya, sa araw na iyon ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng propeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalatay kay Kristo ang unang bubuhayin. 17 po, sabi niya, pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa mga araw na yon ay kasama nila dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at pakakasama. Sa 18 po, kaya nga mga kapatid, pasiglayin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So kapatid, napakaliwanag po, ulit-ulitin mo to. So pagdating ng panahon, kukunin tayo ng Panginoon, dadagitin, kahit di natin salubungin, mismo ng Panginoon ang siyang kukuha sa atin sa alapaap, at doon po masasalubong natin ang Panginoon. Kung tayo sasalubong, hindi naman natin masasalubong. Ang Diyos po ang siyang gagawa nito sa kanyang kapangyarihan. Di natin malalaman, aangat po tayo sa mga mananampalataya lamang po, yung po ang mga aangat at isasama sa mga hindi mananampalataya ay sila po ay mapapahamak sa mga araw na binigay ng pagkakataon ng Panginoon na sila ay kinakatok, hindi nila binibigyan ng pansin. Sila po mapapahamak at malilipol sa dagat-dagatang apoy. So kapatid, napakaganda yung katanungan. Sana patuloy ka, manalig ka. Ang talata niyan napakatibay. Babaguhin tayo ng Panginoon tulad ng kanyang kalawalatihan. Magiging immortal na po tayo. Di na po mabubulok po ang ating katawan. So marami nagsasabi na pagdating ng ating Panginoon na magkakatawan tao ulit. Hindi totoo yung kapatid, dahil tapos na yun. The end na po yun. Tapos na yung nais ng Panginoon. Yung mga mananampalataya, yung pong kukunin ng Panginoon na nakagawa ng kabutihan sa mahabang panahon at taon na hinugol dahil sa kanyang kagandang loob. Kapatid, samantalay mong pagkakataon ito na makagawa ka ng mabuti. Huwag mong hayaan na malibang ka sa lahat ng bagay. Manalig ka at patuloy mo gamitin ng iyong pananampalataya. Kung magkamali ka, mayroong pagkakataon, gawin mo ang nararapat upang magamit ang iyong buhay, upang hindi masayang. God bless you kapatid. Magpagamit ka at huwag kang mawala ng pag-asa. Ang Panginoon ang siyang kukuha sa atin kung maganda ang iyong ginagawa, yung mga attitude, lahat ng pangangaral, ipapahayag, gamitin mga kaparaanan na hindi po tayo maiiwan sa bandang huli sa pagdating ng Panginoon. God bless you kapatid. Sana maisip mo na huwag mong gawing bahala ito. Manalig ka at sampu ng iyong pamilya. God bless you kapatid. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.